Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Bakit iyon ay nakakasurpresa? Kapag in English po yan, why was it surprising? Pagkatapos po ng surprising, lalagyan nyo ng question mark sa dulo kung isinusulat nyo. Tanda na tayo ay nagtatanong. Okay? Bakit iyon ay nakakatakot? Why was it frightening? Bakit iyon ay nakakainip? Why was it boring? Bakit iyon ay nakakapagod? Why was it exhausting? Bakit iyon ay nakakahiya? Why was it embarrassing? Bakit iyon ay nakakaalibadbad? Why was it disgusting? Okay? Bakit iyon ay nakakapanghamon? Why was it challenging? Bakit iyon ay nakakadismaya? Why was it disappointing? Bakit iyon ay nakakabahala? Why was it worrying? Bakit iyon ay nakaka-relax? Why was it relaxing? Bakit iyon ay nakaka-depress? Why was it depressing? Bakit iyon ay nakakagimbal? Why was it disturbing? Okay, hanggang dito sa charming. Pwede nyong gamitin. Okay? Bali, ang itinuturo ko po sa inyo ay ang paggamit po ng mga adjectives na may ing sa dulo. Okay? Pag sinabing adjective po, ay meron pong kinalaman itong salita na ito doon sa bagay na itinuturo natin gamit itong iyon o kapag in English ay it. Okay? Pag ang adjective po ay may ing sa dulo, ibig sabihin yung nakakasurpresa na panlarawan na salita ay karakter noong bagay na itinuturo natin gamit ang salitang iyon. Okay? Kunyari po, kayo po ay mayroong pinanood na pelikula at talagang napansin nyo yung pelikulang iyon ay nakakasurpresa. So, kung mapapansin nyo, pag ginamit natin itong tanong na ito na bakit iyon ay nakakasurpresa. Tapos pag in English ay why was it surprising? Pag ginamit po natin itong tanong na ito tapos yung adjective natin ay may ing sa huli, ang ibig po nating sabihin ay bakit yung pinanood ng inyong kausap ay may quality o may karakter na nakakasurpresa. So, yun po yung ideyang naibibigay nyo. Okay? Na yung adjective po natin na ginagamit dito ay para sa bagay na kung saan ay karakter niya. Maaaring bagay o pangyayari. Katulad po nitong sa nakakasurpresa, pwede nating itukoy yan sa pinanood nyong pelikula, o kaya sa pinanood nyong laro. 'Di ba? Sa game, pwede rin po 'yan. O kaya sa bagay, kunyari nagkwekwentuhan kayo sa bigay noong kaibigan nyo na regalo. So patungkol sa regalo na pagkabukas ay nakakasurpresa yung regalo. Pwede rin po 'yon. Okay? Yung nakakainip, balik tayo sa kunyari nanood kayo ng concert. Yung concert ay may katangian na nakakainip. Okay? So itong nakakasurpresa hanggang dito sa nakakaakit, yan yung katangian noong bagay o kaya pangyayari na itinuturo nitong iyon na kapag in English ay it. Okay? So, para masabi po natin na nakatangian nitong bagay o nitong event yung adjective na itinatanong natin, dapat yung adjective po natin ay lalagyan natin ng ing sa dulo para masabi natin na ang maibigay nating ideya ay patungkol sa katangian noong itinuturo nating bagay o pangyayari. Yun po yun. Kaya meron pong ing tayong inilalagay sa dulo dito sa mga adjectives natin. Yan po ang dahilan. Okay? Tapos, sa paggawa po ng tanong, maaaring ang iuna nyo pong salita ay
ay yung question word. At kung mapapansin nyo, itong bakit ay pantanong na salita. So, question word yan, pwede nyo yan yung pinakauna sa inyong sentence, sa inyong interrogative sentence. Kaya yung bakit, why. Tapos, ang isusunod nyo ay, dito sa ating aralin, ay yung verb. At ang verb pong ginamit ko ay itong was, na isang linking verb. Okay? Kaya was po ang ginamit ko para ang tukuyin po ay tanong na patungkol sa nakaraan. Okay, kasi ito pong was pang nakaraan yan. Tinatanong ko kung bakit iyon ay nakakasupresa sa panahon na iyon. Kunyari, meron po kayong napanood na laro, syempre tapos na yon. Para maitanong ko patungkol po dun sa panahon na iyon, gagamit ako ng was kasi ito ay pang noon. Kasi pag ang ginamit nyo ay is, pang ngayon yan. Kaya was po ang ginamit ko. At saka was po ang ginamit ko kasi ang was po ay maaaring i-partner sa it. Okay? Kaya was ang ginamit ko. Kasi ang pwede nyo i-partner sa it ay was o kaya is. Alam naman natin na is ay pang ngayon, yung was ay pang noon. So, was ang ginamit ko para ka-partner ng it. Okay? So, tandaan nyo, ang unang salita sa ating tanong ay why, bilang bakit, sumunod ay linking verb na was, saka nyo pa isusunod itong iyon, bilang it. Okay? Pero sa Tagalog, kung mapapansin nyo, yung was natin na ay nandito sa ikatlong posisyon sa Tagalog. Diba? So, tandaan nyo na po yung tamang pagpuposisyon ng mga salita kapag tinatranslate nyo na sa English. Yun po yung gusto kong ibigay sa inyo na ideya. Okay? Huwag niyong susundin yung Tagalog nyo na sunod-sunod. Na pag sinabing bakit, why. Pag sinabing iyon, it agad. Mali po yun. Meron pong batas, may sariling batas po ang English sa paggawa ng tanong. Yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Kaya itinuturo ko ngayon. Okay? So, pagkatapos ng why was it, saka nyo pa susunod yung inyong adjective na may ing sa dulo. At ito nga yun, surprising, frightening, tapos question mark. Okay? Ngayon, kung ayaw nyong ituro gamit yung iyon, pwede nyo rin naman pong pangalanan, katulad po nitong nasa baba. Bakit ang laro ay nakakainip? Kapag in English po natin yan, why was the game boring? Yan. Pinangalanan na po natin yung pinanood nyo. Sa halip na ituro nyo gamit yung iyon o it, pinangalanan na po natin. At ito nga yun, itong the game, ang laro. Okay? Na kung mapapansin nyo, ang tamang pagkasunod-sunod, ganun pa rin. Why, bilang bakit, tapos linking verb na was, tapos yung it, papalitan nyo noong noun, na kung saan ay pinangalanan nyo na nga. Itong the game, bilang ang laro. Tapos yung boring, yan yung nakakainip. Okay? So, tinan nyo, yung pagkasunod-sunod ng Tagalog na tanong natin, hindi ayon sa English, di ba? Kaya itinuturo ko sa inyo. Question word muna, linking verb, tapos yung katumbas ng it, tapos yung pinakahuli ay yung adjective na may ing sa dulo, tapos question mark. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng maigi itong ating aralin ha, kasi napaka-importante po ito. So, ngayon, alam nyo na, pag ang adjective nyo ay may ing sa dulo, ibig sabihin yan ay katangian noong bagay na itinuturo nitong iyon o it. Okay po? Maraming salamat po sa mga nagsasubscribe para matulungan ng ating page at saka sa mga naglalike at nag-share. Maraming salamat po.